VP Sara, hindi akalaing mangyayari ito. Akala'y akas na sa impeachment, pero ang dating ICC judge at mga pinakamatalinong abogado at scholars sa larangan ng batas na tinatawag na legal giants ay gumawa na ng hakbang para matuloy ang impeachment ni VP Sara. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Well, members of the University of the Philippines College of Law faculty have issued an open letter to the Senate urging it to immediately begin the impeachment trial of Vice President Duterte. Academic institutions and other groups urge the Philippine Senate to push through the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. Ang imbitasyon namin sa Senado ay basahin ang saligang batas sa lente ng pananagutan. Talaga yung impeachment bilang proseso upang usigin ang ating mga pinakamatataas na opisyal. Because I think the allegations raised against the Vice President, whether they are true or not, are serious allegations. They would disqualify any public official from further serving massive amounts of corruption, other similar crimes. They're disqualifying for any person who wants to serve in high public office. And therefore, there's a reason for the Senate to continue with the trial and hear the witnesses and the evidence against the Vice President, as well as her defense, right? So that we can arrive at the truth. Akala ng lahat tapos na ang istorya. Pero isang plot twist ang magpapaiba ng lahat. Takas na raw, lusot na, tapos na ang ingay. Iyan ang akala ng maraming unti-unting humupa ang usap-usapan sa paligid ni VP Sara Duterte. Tila nawawalan na ng pag-asa na matuloy ang impeachment. Tumatahimik ang social media. Ang mga taga-suportay muling umalma habang ang mga kritiko'y tila napapagod na rin. Pero bakit parang hindi pa ito ang dulo ng pelikula? Sa mga kanto ng akademya, sa mga pasilyo ng batas, sa mga bulwagan ng intelektual, may gumagalaw, tahimik, sistematikong, matalino. Akala natin tapos na, akala natin tila walang nangyayari, at akala ng lahat, tuluyan ng ligtas si VP Sara Duterte. Pero isang liham ang yumanig sa katahimikan. Mahigit 100 na tagapagturo ng University of the Philippines College of Law, mga haligi ng batas, mga utak na hinahangaan, ang pumirma sa isang bukas na liham, hindi para hatulan, hindi para ipagtanggol, kundi para igiit ang tama. Ituloy ang impeachment trial. Bakit? Dahil may mas mataas pa sa politika at ito ang saligang batas. Hindi ito tungkol sa pananampalataya sa akusasyon, kundi sa tiwala sa proseso. Sabi nga nila, ang impeachment ay hindi pangkaraniwang usapin ng korte. Hindi ito basta-basta kaso ng ordinaryong batas. Isa itong natatanging mekanismo ng konstitusyon para panatilihin ang balanse ng kapangyarihan. Pero teka, sino-sino ang nasa likod nito? Una, si Ted Te, dating tagapagsalita ng Korte Suprema. Pangalawa, si Raul Pangalangan, dating huwes sa International Criminal Court. Pangatlo, si Antonio Laviña, veteranong constitutionalist. At pang-apat, John Molo, isa sa pinakarespetadong abogado ng kanyang henerasyon. Hindi ito mga pangkaraniwang mga pangalan, ito ang mga tinatawag na legal giants. Pero baka iniisip mong, ano ngayon kung nagsalita sila, wala namang epekto yan. Subalit, iyan ang delikado. Halika, ating basahin ang kanilang open letter. Sabi pa dito, to forthwith proceed. An open letter and urgent call to the Senate of the Philippines to commence the impeachment trial of Vice President Sara Z. Duterte by individual members of the University of the Philippines College of Law, Faculty, June 5, 2025. We, the undersigned individual members of the Faculty of the University of the Philippines College of Law, express our grave concern with proposals to declare the impeachment case against Vice President Sara Z. Duterte as functionally or de facto dismissed. The grounds for dismissal being circulated in draft resolutions reported by the media, i.e., the violation of Vice President Duterte's right to speedy disposition of cases and the non-continuing character of the Senate are unsupported by factual developments and the proper reading of the Constitution. A premature dismissal will undermine the core democratic principle of checks and balances. In contrast, proceeding
with the impeachment trial will uphold the Senate's constitutional mandate on public trust and accountability. On speedy disposition of cases, the Senate's format in action on the articles of impeachment transmitted to it on February 5, 2025 has been cited as a violation of Vice President Duterte's right to a speedy disposition of her case. Indeed, the Constitution guarantees this before all judicial, quasi-judicial, or administrative bodies. Like any citizen, Vice President Duterte is entitled to this right. However, her right to speedy disposition has not been violated. An impeachment trial, as a sui generis constitutional procedure, is not a case before a judicial, quasi-judicial, or administrative body. The trial of impeachment cases as proceeding in the Senate, which in the context does not even sit as an ordinary legislative body but as a constitutional office of accountability. On the text of the Constitution alone, the right to speedy disposition would not apply. At napakahaba pa mga kaibigan. Kung gusto niyong basahin ang open letter na ito, ililink ko na lang sa baba upang makita niyo rin ang buong buod ng sulat na ito. At ito na nga, kapag ang Senado ay hindi nagpatuloy sa paglilitis, ang mensaheng ipapasa nito ay malinaw. Ang mga nasa kapangyarihan ay pwedeng makalusot hindi dahil sa kawalan ng ebidensya, kundi dahil lang sa kawalan ng ganang dinggin ito. Kaya ang tanong ngayon, handa ka bang manahimik? Kung ang mga pinakamatalinong abogado ng bansa ay nagsabing dapat magpatuloy ang paglilitis, hindi ba't nararapat lang tayo rin ay maging mulat? Hindi ito laban ng politika, hindi ito drama ng oposisyon o ng administrasyon. Ito ay tungkol sa prinsipyo, sa accountability, sa kinabukasan ng pamahalaan. At sa dulo ng lahat, hindi ang tanong kung guilty ba o hindi si VP Sara Duterte. Ang tanong ay, handa ba tayong pakinggan ang katotohanan kahit saan ito humantong? Dahil ang hustisya ay hindi dapat takbuhan, ang proseso ay hindi dapat ipitin. Ang Senado, kung tunay ngang tagapangalaga ng konstitusyon, ay kailangang kumilos ngayon. Kaya ang pelikula hindi pa tapos at ang huling eksena nasa kamay ng sambayanan. Ang tanong ay, papayag ka bang tapusin ang kwento nang wala sa lugar ang hustisya? Have mercy, O God, at purihin ang ating Panginoong Diyos. 1:7 verse 24. Huwag kayong humatol ayon sa panlabas na anyo lamang, kundi humatol kayo ayon sa tama. Sa gitna ng ingay ng politika, kaibigan, at mga pagsubok sa pamahalaan, madali tayong matangay ng emosyon, haka-haka o personal na pananaw. Ngunit bilang mga tagasunod ng ating Panginoong Hesus, tinatawag tayong lumakad, hindi sa bulong ng mundo, kundi sa katotohanan at katwiran na mula sa Kanya. Ang ating Panginoong Hesus noong siya'y nasa mundo ay maraming beses na hinusgahan ng mga tao. Base lamang sa panlabas, ang Kanyang pinagmulan, ang Kanyang anyo, ang Kanyang kilos. Ngunit ang totoo, siya ang katotohanan ng katawang tao, ang hustisyang banal na hindi kayang bilhin o manipulahin. Ganoon din ang paalala niya sa atin. Huwag lang tayong tumingin sa panlabas. Tingnan ninyo ang puso ng issue. Tingnan ninyo ang hustisya, dahil ako mismo ang hustisya, na ito'y tila sinasabi ng ating Panginoong Hesus. Kung si Hesus ang sentro ng ating pananaw, hindi tayo magiging bulag sa proseso ng katotohanan. Hindi natin itataboy ang pagkakataong pakinggan ang magkabilang panig, dahil naniniwala tayong ang liwanag ng ating Panginoong Diyos ang maglalantad ng totoo, hindi ang ingay ng mundo. Kaya sa usaping ito, kaibigan, tulad ng impeachment o anumang isyong pampubliko, ang ating Panginoong Hesus ang ating pamantayan, hindi kapartido, hindi emosyon, hindi galit. Kung ang ating Panginoong Hesus ang ating hari, ang katarungan ay hindi dapat takbuhan, kundi sundan, kahit mahirap, kahit masakit. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw ang aming hustisya. Gabay niyo po kami na laging tumingin sa liwanag ng iyong katotohanan at hindi sa panlabas na anyo ng mundo. Turuan niyo po kaming manalangin, hindi para sa panalo ng kampo, kundi para sa paghahari ng iyong katwiran, paghahari ng iyong presensya sa aming katauhan. Sapagkat sa iyo lamang po kami nagtitiwala. Pakalinisin po kami, gabayin niyo po kami, at turuan niyo po kami makita
ang masigit na plano niyo po sa amin at ihanda ang aming mga sarili sa pangalawa po ninyong pagparito at iligtas niyo po kami o aming Panginoon Diyos at tulungan niyo po kaming ipasakop ang aming puso at buhay sa inyo mula ngayon at magpakailanman at tanggapin niyo po kami bilang mga anak po ninyo. Salamat po Panginoon Diyos sa patuloy niyo po pag-aalaga sa amin at pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan o aming Panginoon Diyos sa inyo pong kabutihan sa amin. At salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF at ito ay nasa limited lamang na panahon kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.